gikalibgan sa Biblia o naba may gikalibgan sa inyong kinabuhi. Lakeview Adventist Academy padala ang inyong pangutana sa Pangutanatay. Welcome back, and once again, happy Sabbath to all our viewers, listeners, supporters, faculty and staff all around the world. I feel like this is our 4th episode already. Grabe, dali ra jud kaayo ang panahon kay 4th episode na jud ta. So, busa kung asa man mo karon sa inyong balay, Luzon, Visayas, Mindanao, America, USA, all around the world. Maayong buntag, maayong udto, maayong gabi sa inyong tanan. I am your host, ug before jud ta proceed tingali no, kay gusto namo pasalamatan ang atong mga alumni, faculty and staff, sponsors sa ilahang kamaayo ug tabang. May God bless you all, may God bless us all, and may peace be with you. For ta magsugod jud sa ato ang segment, magampo sa ta. Our Heavenly Father, the Creator of the vast universe and the owner of our lives, Lord, we humbly come unto you to thank you for all the blessings that you have given to us, as well as to ask forgiveness from all our sins. Lord Jesus, may you bless our tatay today as he will be delivering your words by answering questions. May your Holy Spirit be with us and guide us all throughout this day. In Jesus' name, I pray. Amen. So, ladies and gentlemen, let me introduce to you our tatay, our mananambag, our friend, our school principal, masaligan, maasahan, Tatay Genesis Buhia. Hi, sir. Hello. Mura mo kumudagan. Kuan mayor ani. Sir, kumusta ang tanan? Kumusta ang tanan? It's nice seeing you again, sir. How Yes. are you? The week is very good. Very hectic. Na-mention na to sa tong previous nga episode nga construct karong bago nga dorm, and then there's a lot of things going on in Lakeview Adventist Academy. So that's why we would like to thank our sponsors, atong mga friends who are viewing. Thank you so much for sacrificing finances for the school. And the school is really a faith-based institution, Marcia. So if there are people out there who would like to somehow extend their help and generosity to the school, we would love to hear from you. You can contact us on this Facebook page, or you can contact any of our media personnel so that you may be catered and we could probably talk personally. Yes, dako jud kaayo na siyang tabang sa amoa, guys. So, sir, dili lang ta busy-busy. Kamusta man ang imong kalagayan, imong health karon, sir? Basin bayag na kay balatian dira, sir, ha? Nya wala ka naghilom-hilom Ano na na siya, ka Marsha? dira, sir, ba? When we are in the work of the Lord, God will cater our health. Ginoo na'y bahala na. Okay, it's very good to hear that coming from you, sir. Kay nowadays rabang ato ang kanang panahon, di ba, daghan na kayo og kanang not in good health. Nya kanang dili wala na sila nga mata tungod sa ilahang mga balatian. So unsa man imong makaingon na, sir, advice about na sa mga kabatan una nga sige inom og coke kana, sir. Issue jud kay na siyang coke, sir. Ani siya. There's a Bible text that says, eat for health, not for your eat for health, not for your tongue. Sabot, mukaon na kuno ka para mahimo kang healthy. Dili na kuno para i-please na imong taste buds. So, eat for health. Ano gyud siya? Take note jud ana, especially sa akong no, especially sa mga kabatan-oran karon. I-ano jud ninyo, i-follow jud ninyo ang advice sa ato ang tatay. So, unsa mo proceed na ta sa ato ang una nga pangutana? Yes, let's go. Okay, so unsa man ang atong una nga pangutana? Tay, atong bata pa ko, daghan nag-ingon nga, hapit na daw mo balik ang Ginoo. Ug karon nga dako nako, kanus mo gid mo balik ang Ginoo? Tuod bitaw jud tay ba? Baski ako bata pa jud kay ko ana nakadungog anang Uy, gang, hapit na biya jud mo balik ang Ginoo. Pagtarong-tarong na biya dira sa imong kinabuhi. Pero sir, pero tay, mag 18 na lang ko, wa japon niabot. Wa japon niabot jud ang Ginoo, gikalimtan na ba tay or unsa binuang ra ba na? Okay, ani siya, Marsha. I even have an experience nga mismo ang akong kuan sa family. Nag-ingog gisa ko nga ayaw nag-eskwela. Kaya hapit ang balik ang Ginoo. Gasayang-sayang lang kasi mo eskwela. Kanimo pag-eskwela, di naman pusalan sa langit. So ay nag-eskwela. Pag missionary na lang. And then now I'm 41 years old. Wala pa man Ginoo. So the question is, ano sa mga balik ang Ginoo? Kanus man jud. Now, let's go to kuan Marsha. Mark chapter 13, verse 32, and then moambak din ta sa 33, 35, and 36. Now, unsa may gingon sa verse 32 sa Mark chapter 13? It says,
but of the day and that hour knoweth no man, no, not the angels which are in heaven, neither the Son, but the Father. So, kadi magud nga chapter magud Marcia sa Mark 13, ang mga disciples ang utana, ano sa man mo second coming, ano sa man mubalik tingali para makapangandam ta. And then nag-ingon si Mark nga wala daw kuno'y nakabalo. Maski pa daw kuno ang angel sa langit nga kauban na magid sila didto. Wala kabalo kung ano sa mo balik. Maski gani si Jesus mismo wala kabalo ano sa siya pabalikon. Ang nakabalora ano sa siya makabalik? Only God the Father. Why? Because God the Father will be the one to tell God the Son, okay, this is the time. And nobody knows that. And as a matter of fact, Marcia, daghang mga theologians karon nga kaniyang term anay kanang kwenta-kwenta sila sa mga prophecy ba. Gipagsumpay-sumpay na lang mga prophecy, Bible text, and then I even know a person, I will just not name him, but he says, sa akong kwentada, mubalik si Jesus Christ in the year 2037. I was like, wala mga kabalo ganing angels. Maski si Jesus Christ nga siya ang pabalikon, wala mga siya kabalog ano sa siya pabalikon. Ang tao pa ka may nakabalo. So, nobody knows. Pero ang lesson ani Marcia kani, ang naa sa verse 33, mao man isa ang dapat nato buhaton. Unsa may gingon sa 33? Ingon, take ye heed, watch and pray. For ye know not when the time is, or when the time is. Verse 35, watch ye therefore, for ye know not when the master of the house cometh, at even, sa gabi ba? Or at midnight, basta tuwa-tunga sa gabi, or at the cock crowing, kanang inigtuktugaok sa manok, or in the morning. And then, ingon pagit sa verse 36, lest coming suddenly, he find you sleeping. So, sabot sa text. Ingon diri, wa man taing ni, wala man nag-ingon og anus mo abot. Therefore, kung wala man ta kabalog anus therefore magbantay ta. Magmatngon ta. Kaya ano ang giingon dinhi, basin daw kuno sa panahon daw kuno nga moabot daw kuno si Jesus Christ og nakaplagan tangan natulog. And this is not actually natulog man siya nga tulog ta literally. It's talking about the spiritual sleeping. Kanang basin ba inigbalik ni Jesus Christ, niabot na sa hunahuna ba ay mura mag-scam man tingali ni. Kay actually daghang mga Christians karon nga nagtuo sila nga moabot ni Jesus ni wala naman tingali tiguang na mo karon. Sa una nagingon akong papa, mga tigulangan ingon nga moabot pero wala man di ay so pwede mo magluya-luya, pwede pa mag-spiritual sleeping, and it's not supposed to be like that. Our lives should be thinking all the time that anytime soon, Jesus will be coming back. So, dapat prepared ta all the time. Mao tigali na ang ilang pasabot nga hapit na aron mangandam na ta. Yes, but technically, hapit naman jud. You know the signs of the time. Right? Daghan na tsunami. Gimension na sa Bible. Earthquake, every now and then, daghang earthquake. And the earthquake is not here in the Philippines only. Daghan ng earthquake kay tabo karon. Daghan ng disaster. Naanay daghan nga sunog, naay daghang baha. As a matter of fact, right now sa Philippines, pila ka bagyo atong gi-experience nga nagsunod yun. So, the signs are there. So, no question that Jesus is really coming soon. Atong question sa ato maguna naman is this one. How prepared are we? And then it's not about the time, it's about preparedness. So, andam ba ta mobalik si Jesus? And there's a phrase that I really like that says, Jesus is ready. Are you coming? Di ba? Kisa una, Jesus is coming soon. Are you ready? Karon di naman. Jesus is ready. Are you coming? Uyog ba ka? So, that's for our viewers right now. Are we really coming if Jesus will come? Because Jesus is ready to come. So, pangutanan nato itong kagaling kung andam bata kung mobalik na ang Ginoo. Yes. Ulita mag-ano It's not about anus It's about our preparedness. Para sa iya. Sa pagbalik, yes. Sa pagbalik. So tay, unsa man ang atong buhaton para ma-ready ta? Well, we'll just go back here. Bible. Naman ng love letter sa Ginoo din And what God says here, atong i-follow. Naaman diri ang gitudlo ni Jesus about sa iyang second coming. Naadri gitudlo niya unsa man ang pamaagi nga ma-prepared ta para sa iyang pag-abot. So, it's right here.
Basa lang kita permente. Pero tay naara ba yung mga katuohan-tuohan or kana bitong mga rumors nga ako ang nadunggan nga hala sa sige ni magbasa og Bible mabuang na jud ka ana ba. Tinuod na tay di ba ang kadaghanan jud ana ba sa ilaha jud ko nakadungog ana nga ngano di Yes. sige kag basa og Bible makabuang ra ba na tingala na lang nga mabuang ka nanin ana. Sa man imong makaingon ana tay. Daghan yes. Actually, when I conduct seminars, nakoy masugatan nga mga tawo inaana nga ay basa og Bible makabuang man na. Makabuang No, actually, kung imo siyang ibase sa standard sa kalibutan, then probably correct na kung standard sa kalibutan imong basihan. Pero panglangit magud ni ato amar siya. And if this book will tell us unsaon pagsaka dito sa langit, then this is a blessed book. Mas bulahan pa ni sa unsaon pagbasa nga mahimo tang dato. Naa man diri pamaagi sa Ginoo, naa diri ang kinaiyahan sa Ginoo. We should follow. Tingali ang nature ang concept magud sa kalibutan gud Marcia is inani. Kung sumbagon ka, musumbag yuga because that's a concept of the earth. Pero ang Bible lagi ngobiya kung sumbagon ka, imagine na ihatag ang imong pikas aping pagpasumbag sa pikas. So kung ang tao na ay binuang man na. So tanawa ayo lagi pagbasag Bible kay tanawa. Mura na kag naana na ka kay dili man kag ihatag pa nimo pikas aping. Lisod na jud kaayo po na karon tay oy kay David, kung subagon ka diri, wala kay buhaton ang Ginoo ni bala na. Yes, when we read, we are getting closer to the characteristics of Jesus Christ. And mao mo na when we really want to go to heaven, we must ready ourselves nga makigmeet sa Ginoo, makigmeet sa kan Jesus Christ. Lisod kaayo nga makigmeet ka kung atong kinaiyahan nato murag dili pod fitting sa kinaiyahan ni Jesus Christ. Tinuod jud Yeah. na. Unsa man imong makatambag tayo kanang actually dili man jud sayon nga kanang i-follow ang tanan dira kay lisod biya kayo magkain jud karon tay labaw nag ang imong mga palibot sa imuha kay mga mga ang ihang mga personality kay lisod. It's true. Nobody can perfectly follow the word of the Lord. Nobody. It was only Jesus Christ who followed the Bible on the most perfect way. Ang point nato is inana, we strive hard every day. And dili matubilan na atong striving kung dili ito mabasa ani. Ngano man, di man ito makasabot. Ngano man inaaning kinaiya ni Jesus Christ. Kalisod ba kay ani buhaton lima ka nang giyaga-yagaan na ka pero nabi power si Jesus Christ to actually, give justice but he did not. Why? Because that's not his character. Ang character niya is mercy. So when we really read the Bible, it's actually helping us to prepare ourselves for the coming of Jesus Christ. And that's the most important part. Ang readiness ginato eh. And mahimo ra gitang ready kung mubasa ta permente. And actually, my dear friends, those who are viewing right now, the Bible will not make us insane. It will make us filled with wisdom. Why? Because right here is the knowledge of the Lord. So, kung maayo man ning libro ha, let's read it. Last question na nako ni Tay. Naba tay eternal assurance nga makaadto jud tag langit? There is. Because that hope is only Jesus Christ. When Jesus said, I paid all the debt, I paid all the utang of the sin. So, when I paid it, I paid you. Giapil ta sa nabayaran. So therefore, there is hope. Pero mo gina siya. Only in the trust and belief to Jesus Christ. Kasi siya may nagluwas na to. Okay, David, kanang grabe nimong pagtuod jud sa Ginoo sa ay taybaon niya. Sa isang iglap burag nakabuhat kag daotan unya pero dako jud kay kag pagsalik sa Ginoo niya. Isang iglap nakabuhat kag daotan unya namatay ka diretso wa ka nakapangayo og pasaylo ato kay gipusil ka. Ang essence sa gid-ana Marcia is this one. The preparedness nato para pagbalik ni Jesus Christ is actually having ourselves in deeper relationship with Jesus Christ. So every now and then we need to submit ourselves to Jesus Christ. Kung nakasala ta, bangon and then give kanang advertisement. Kanino ka bumabangon? You should bangon for Jesus Christ. Not for the Nescafe ha. Bangon for Jesus Christ. Dili para sa mga kapika sa kinabuhi. Yes, for Jesus Christ every day. Okay, so ato dapat tong bubutang sa tong huna-huna nga dapat ang kanang paghapit nang mobalik ang Ginoo dapat ang atong iandam ang atong kaugalingon para maluwas ta. So karon mo proceed ta sa ato ang ikaduha nga question. Unsa man ang atong ikaduha nga question?
Tay, nganong gitawag og Red Sea? Ang Red Sea nga dili man siya red. Wow, mura ra gud nagkatong ngano gitawag man ang blackboard nga dili man black Black, ang blackboard green man. o green man ang blackboard. So, No, actually there's kaniang actually it's a question where many people are asking. Actually daghan mga tao gaadto sa Red Sea. Nya di man gid ako no red, bluish man gid ako no siya. How come nga gingan lang siya Red Sea? Before that, Marsha, the first mention of Red Sea is actually found in the book of Exodus, chapter 15, verse 4. Nga nag-ingon, Pharaoh's chariots and his host has cast into the sea. His chosen captains are also drowned in the Red Sea. Actually, prior pa ani, we know that gipalayas na sila sa Egypt and then nanglakaw ng Israelites and then pag-abot nila sa pag-abot nila sa usa ka lugar, it was actually the Red Sea. So nalukong sila didto. And then naas ilang likod nag-follow na ang chariot ni Pharaoh. so nang nalukong sa. Kanang wala na. Nalukong kanang wala sila madaghanan kay dagat man alang mong langoy sila. So that was the famous miracle gibuhat sa Ginoo through Moses nga natunga ang Red Sea. Now the question is, anong Red Sea? Oo nga dili man daw na siya red. Yes. I researched I really researched the original name of the Red Sea. Actually, when you go to Greek, ang Greek name din sa Red Sea is Erythra Thalassa, meaning ana Sea of Reeds. Sea of Reeds, pero dili siya reed nga kuana, nganong reed akong pag-ingon kay because that is REEDS. Kanang reed kuanang murag sagbot na siya ba nga ginagamit na siya sa una panahon. Actually, the basket of Moses is made of reed. Kato siya, it's a reed. Kung adto po ka sa Hebrew, ang giingon pod is Yamsuf. Meaning anang Yamsuf is it's Red Sea. Red Sea. And then nganong Red Sea? Oh, nga red. Nganong Red Sea? Mali di ko Marsha, let me correct. Yamsuf, yung meaning ana is Sea of Reeds, and then Erythra Thalassa, meaning ana Red Sea. So kung tanawan nimo ang Hebrew ug ang Greek nga names, pare-pareha ra siya. Pero what really makes Red Sea nganong gitawag siya red? That's the question. Now, I researched and there are actually 3 reasons nganong ginatawag og Red Sea ang Red Sea. Number 1, kung mutanaw di ka sa iyang western nga shore, ang buntod ay didto sa atbang niya is actually reddish brown ang buntod. So that's the reason why ang reflection sa mountain didto sa sa sea is red kay ang ga-reflect man. So mo na nga ang tao nga nasa layo gatanaw napula lagi ang dagat dira, Red Sea. Second reason ana Marsha is this one. Dina sa Red Sea naay coral nga pula ang color, to which ang kanang coral managhan siya, it makes somehow reddish ang tubig. Third reason is this one, and this is one of the most commonly known reason. Ang gitawag og naamanggoy kaniang zoophytes. Kanang zoophytes mga gagmay nga mga kaniang gagmay nga mga living nga mga organisms nga ang pangalan niya ay cyanobacteria in at scientific name. So ako gining research for the sake sa nangutana. The scientific name is Trichodesmium erythraeum. So kana siya, lisod siya sabton. But actually it makes the water reddish. So plus katupang buntod sa atbang. Naagid ay pagka-red ang Red Sea. Naagid say pagka-red, but actually it's not the entire sea nga pula. Actually it's huge. Kana lang sa mga shoreline niya dapit. Reddish siya. That's the reason why tawag sa Red Sea. Abi ko connected niya tong kay Moses pod tay. It is connected to the time of Moses. Na ba to? Katong magician. Actually it's the Nile River. Ang katong Nile River nahimong ito. blood, actually it's the Nile River. Ang suba to nga river nga na turn into blood. Actually I don't blame you because there are people thinking that way, ang dugo dai gikan sa Nile River naabot ako sa Red Sea mo na nipula. Actually it's not. Mao ni ang mga reasons nga nang gitawag sa Red Sea. There was actually one reason but medyo complicated siya to explain. Kanang gitawag og four cardinal directions of the world, north, south, east, west. Gitawag nila ang Black Sea is
I think a Black Sea is the eastern part, and then the Red Sea is the southern part, and then the white, there's blue and there's red. So it's complicated to kuan. This is the somehow the closest yun nga answer. Masabtan Yeah, nga jud mas nato. easier to understand. So Ah. that makes the Red Sea as Red Sea. So natoy tulo, di ba? Di ba tay? Yes, Ang una ato ang kay shoreline, tungod ang sa buntod nga Oo. gapula siya. murag Mo nang ang reflection niya is maadto sa reddish. red- Oh. Ikaduha, Second is mga corals. ang corals nga reddish ang color. Mm. Eh katulo katog yung living microorganisms dito nga zoophytes nga actually makes the water reddish. Oh. So, nahimasmasan ra ba ang tanan? Ngano ang Red Sea gitawag og Red Red Sea. Sea? Oh, so natay tulo ka rason ngano ang Red Sea gitawag og Red Sea. So unta nasabtan ra nato og karon murag gadagan ang oras mo proceed na ta sa atong ikatulo nga question or pangutana. Unsa man ang atong ikatulo nga pangutana? Tay, unsay purpose sa sanctuary dito sa wilderness? Di ba ang kanang sanctuary tay kay mo na siya murag altar nga kanang sa pang-offeringan sa mga tao lang nga wala ka ba sabot unsa ng sanctuary? Okay. For our viewers who does not have the background of the sanctuary is it's a tent nga dako. Ang sanctuary is divided into many portions. Ang commonly gyud kung sa sulod na gyud ka sanctuary, there's the holy place and the most holy place. Dito sa most holy place na dito tong Ark of the Covenant, kanang box. Sa sulod anang box na dito nakabutang ang 10 Commandments. And accordingly, pagbuhat gid ana nila Moses pag consecrate sa sanctuary, naa dito ang glory sa Ginoo, naa dito ibabaw atong box, wala gid siya mawala ihang glory. Now nganong folding siya, it's tungod kay Israel is a traveling country, ga-move ni siyang country from Egypt all the way ato na settle sa ilang place yun kanang karon nga Israel. The question is, unsay purpose sa sanctuary? Para unsa man siya? Now let's read. We can actually read in the book of Psalm chapter 73 verse 17. This is one of the reason. It says, "Until I went into the sanctuary of God, then I understood either end." So ibut mo sabot ani. Kung tan-aw nimo ning 73 Marsha sa Psalms, nagsugod ni siya nga nag-ingon siya nga si Asaph may nagsulat ani. Ngano man Lord nga ang mga dautan nilambo man sila. Ako nga nag-alagad sa imo, ngano man nagkalisod man ko. Unya ngano man ning ang mga kontra nga nag-BIBS yung pangalan, nanaghan man ilang kwarta, na hayahay man sila ana. And then nisangko din sa ani sa iyang complaint siya. Niabot din siya sa verse 16 nga nagyon, "When I thought to know this thing, it was too painful for me." Asa ka dili man ni fair, Lord. Painful makayni para sa ko na una-una ba unfair makayni nga sila nga wala nag-alagad si mga nung nilambo man na sila. Unya ako nga nag-alaga nimo, nagsuffer man ko. Verse 17, ingon na siya, "Until I went into the sanctuary of God, then I understood either end." Sabot sa panahon nga niadto ko sa sanctuary sa Ginoo, I understand why. Ngano di ay nga gitugot na sa Ginoo. That's one purpose sa kaniang sanctuary, for us to understand God. Now, that's first. Now, when we go to Exodus chapter 25 verse 8, this is that time when the sanctuary is going to be built. Unsa may purpose? So, Exodus chapter 25 verse 8, it says, "Then let them make me a sanctuary." Ang Ginoo nagingon ani ha. "And let them make me a sanctuary." Say purpose, "that I may dwell among them." So ang purpose di ay sa sanctuary is this one. Una, para ang tao nga moadto dito sa sanctuary, they will understand God. Second, ang purpose po sa sanctuary sa unang panahon, para day ang presensya sa Ginoo nakigkuyog sa ilaha. Dili bitaw nga madunggan lang ang Ginoo, nag-instruct ang Ginoo. Ang ngunit nga Ginoo nga naal gyud ko dinakuyog ninyo. Kung makita ninyo nga gasiga ng glory anang ibabaw ng Ark of the Covenant, I am with you. I am with you all the time. So, anin lang din Marsha. I summarize 6 reasons or purposes of the sanctuary. Number 1, it's a place of worship.
usa ka lugar nga dira nimo simbahon ang Ginoo. Ang church lugar, sir. Yeah, this is Ay, now right now the church is now the modern the modern sanctuary. Mo na ni ang sanctuary na to karon. Wala naman tong sanctuary sa una nga ga-travel nga murag tent. Second purpose sa Marsha sa kani ang sanctuary is it's a place of judgment. Nganong judgment? Kasi sa unang panahon, ang katong mga nakasala magud, magdala mo to sila og offering nila. And then, mo to'y kung anong tong kanding baka or katong baka or katong sheep, instead sa kita magbayad sa sala. It's the innocent that will pay ang mga animals. So, it's a place of judgment. Third, kung it's a place for judgment, then it's a place for forgiveness. Lugar siya nga mapasaylo tas Ginoo. Kay siyempre, mga itag kapasayloan dito, dala atong offering. Ikaapat, it's a place of commemoration. Gina-commemorate nato ang dumduma nato ang kaayos Ginoo. Nga kanang sa unang panahon nakasala ta, gipasaylo ta. That's the reason why kung sideline na lang po ni Marsha, there are people actually thinking this way. Unya na ko matug simbahan kung matarong nako. Wrong. So katong sa mga viewer nato dira nga nagunahuna nga ay sa kumadtog simbahan kung natarong nako. No. Mao gyud naman tag simbahan kay nga naman so that we will remember the goodness of the Lord. So, maadto ta dito. And of course, it's a place for forgiveness. 5, place of preparation. Ang kaning sanctuary or the church, mo naman na karon, moadto ta dito para ma-prepare ta para sa coming ni Jesus Christ. And lastly, it's a place of God. Meaning, that's the exact place nga makigdate ta sa Ginoo. So, kung gusto kag deeper relationship with God, you go to the sanctuary, which is the church right now. So, whatever religion you are, I would like to encourage our viewers to go to your church. Ayan na pabuta nga di pa kakasala kay we always sin. Just go to your church, you go to your sanctuary and have a relationship with the Lord. To add clarification ng tay katong imong giingon nga place of judgment which is sa unang panahon gaihaw sila og mga lamp karon gahimo pa ba ana? Yes, wala na siya kay because that is ceremonial law. Ang last yun nga gisacrifice nga lamb is actually Jesus Christ. Behold the lamb who is from the foundation of the earth. That's a text. So, wala na nato ginabuhat karon. That's the reason why libre man maadtog simbahan. Libre maadtog sanctuary. Let's go there. So we praise God no kay through His blood dili na ta kinahanglan nga mag-offer pa og something dira para kita maluwas. Yes. But it's encouraged as well nga umadto pug ka ogwan, umadto pug ka sa kaniang sanctuary. You bring your offering, you bring your tithe because that is the part of us to really experience nga ina natong trust sa Ginoo, ginadala nato tong offering dira, ginadala natong tithe, mapanlanginan ta. Yeah. Pero kanang sa kanang sa kuan nang iha sa other religion nga kanang ga-offering bitaw sila sa Pope. Actually, mo ni siya. It's not about religion. It's about kaniang unsa imong offering to the Lord, you bring your offering to the Lord. And then ang essence na gid ani mo siya is this one. Yeah, the essence is whatever religion you have, you go to the sanctuary because there na ang presensya sa Ginoo, dinha makadumdum ta sa iyang kamaayo, dinha maprepare ta para sa coming ni Jesus Christ, dinha makasimba ta sa Ginoo. There it's a place for us to know unsa may judgment para sa ato ang makasala. And it's the best part is this one. It's a place for forgiveness. So dinha kung natin sala sa Ginoo, we go to the church, we go to the sanctuary. So we go to sanctuary to feel His presence and also to ask forgiveness. Yes. Para maano na to ang salvation sa Ginoo. So karon mag-proceed na ta sa atong question of the week. So unsa man ang atong question of the week? How many books are there in the Bible? So paunhanay ra ni siya guys kung kinsa man ang una nga makatubag ani niya na ay premyo. So unsa man ang premyo ani tay? Just visit the office kung sa estudyante o kung ang mga viewers nato not student, don't worry, there's a GCash waiting for you. Yes, pila man ang GCash. Ito yung surprise kay para mo answer gid sila. Yes, surprise na. So tay, ani last words, last statement pahibalo, paalala sa atong mga viewers, supporters karon nga na karon. Okay, like and share our episodes to our friends. Kung naa kay friend ka nga nag-suffer or nainani nga question, lead them to watch our episodes so that somehow maliwanagan sila.
So to close our segment, let me ask Tatay Buhiat to pray for us. Shall we pray? Father in heaven, thank you so much for this time that you have given unto us. We pray, dear God, that your presence will be in our hearts, our minds. Help us to invite the Holy Spirit all the time in our lives. All of these things we ask in Jesus' name. Amen. So, naba mo gikalibugan sa Biblia o naba mo gikalibkan sa inyong kinabuhi? Lakeview Adventist Academy, ipadala ang inyong pangutana sa Pangutana Tay. Yeah.